So yun lang po mga ka-printing, yun yung nakakalungkot. Hindi pa bawi. Hindi ko pa nga nare-reset tong maintenance box. Hindi ko na magagamit to ng maayos. So ang possibility na tinitingnan ko dyan, yung encoder strip, malinis naman, napalitan ko. Kanina pinalitan ko. Ang nangyari, ganun pa rin. So ganun pa rin yung nangyari. Yan. So ngayon ang aking dito, baka itong ang printer head nung may problema. Yan, so welcome sa channel ko. So eto po, dismaya ako dito sa L8050 ko. So hindi pa na kukonsume yung maintenance box, pero eto yung naging problema. Misalign yung yung bandang kanan lang. Hindi buo. So ginawa ko na yung paraan, nag head alignment ako, pero no lock, ganun pa rin yung itsura niya. Yung bandang kanan, 1/4 pa lang yan na misalign, pero unti-unti siyang umabot na yan hanggang gitna na misalign na. So tinry ko na rin yan linisin yung encoder strip. Halos bago pa to, kaya napaka-imposible naman na madumihan agad yung encoder strip. Tsaka board lang, tsaka photo paper yung piniprint ko dito. Bihira akong magprint dito ng bond paper. Nagprint ako nung nakaraan ng flyers, ginamit ko lang siya, pero halos wala pang 1/4 na rim yung ko dito. Na-print ko dito, tapos nag-jam siya ng mga ilang beses. Okay naman siya nung nag-jam, kasi yung L3210 ko ilang beses na yan nagja-jam, hindi nangyayari yung ganito. So mas matibay pa yung L3210. Napalitan ko na nga ng head, nagagamit ko pa rin. Nakapag-print pa ako dyan ng 8 rims after mapalitan ng printer head. Yung printer head niya, luma lang din yung nilagay ko, pero bumili ako sa AliExpress. Hindi pa siya dumarating kasi isi-ship pa yon. So tatry ko rin yon. Pag dumating yon, susubukan din natin i-vlog para i-share ko sa inyo kung saan ko binili, kasi mas mura to. Kahit sa Shopee, mas mura yung pagkakabili ko ng printer head ng L3210. Pero itatry ko pa. So sa pala rin din, kasi $17 masyadong mura. So pwedeng questionable lang yun around 1,000 pesos lang, tas 2 piraso. Makikita nyo naman yung presyo sa Shopee niyan ng head ng L3210, mga 2 to 3,000 o higit pa. So ito talagang sobrang dismayado ako sa L8050. So kung makikita nyo dito sa video, ginawa ko na yung paraan. Naglinis ako ng encoder strip. So kasi ito hindi ko naman na-experience sa L805. So bago nagloko siya, nakailang reset na ako ng waste pad ink. Pero dito, yan, ganyan na agad yung naging problema. Tapos tinignan ko sa Shopee, walang parts, ang hirap ng parts. Tsaka isang struggle dito, tinatry ko rin tingnan yung belt. Medyo mahirap baklasin yung carriage. Hindi tulad ng L805, madali siyang baklasin sa bandang gilid, kasi yung dinadaanan ng yung carriage guide niya, bakal na bilog, naangat. Ito parang sa mga L120, L120, L121, ganun yung guide nung carriage niya. Kaya tas yung gilid medyo natatakpan ng yung disc sensor, kaya parang ang hirap alisin. Yun, tinry ko rin alisin yung after nyan, nalinis ko na encoder strip nyan. Tapos nilagyan ko pa nga ng printer grasa yung dinadaanan
carriage, baka ako medyo na anuhan lang. Yung lubrication, baka nahirap yung head, yung bandang kanan. Pero no lock, ganun pa rin talaga siya. So ito may mga ibang ano pa ako, hindi ko na naano yung ibang video ko. Na binaklas ko na nga to eh. So wala talagang parts. Yun lang yung problema dun sa L8050. Tsaka yan, isa pang problema yung maintenance box. Mas maganda pa rin yung L805 na sa software niya re-reset. Although meron pang reset ang L8050. Pero mas convenient yung pang reset ng L805. So yung after na nalinisan, yan ganyan pa rin, hindi pa rin siya marami kasing pwedeng panggalingan to eh. Pwede itong encoder strip. Yun lang yung una ko pinakamadali. Yung belt, yung carriage belt o timing belt. Dalawa yung belt ng L8050, meron sa gilid, tsaka yung carriage belt. Yan, ganyan pa rin. Nag-ano na ako head alignment, pero wala eh, hindi talaga nagawa. So yun nga, walang parts. So mas maganda pa rin yung L805, mas madaling i-troubleshoot. Yung encoder strip niya, yung size niya, hindi kasukat ng L805. Mas mahaba yung L805. Tapos, mas mahaba din siya dun sa L120, tsaka sa L3210, L3110. So, nasa middle siya ng L805, tsaka ng yung mga 4 colors na paint na A4. So, mahirap din maghanap. Wala akong nakita sa Shopee. Hindi ako nakakita ng encoder strip na L8050. So, sinubukan ko na rin inalis ko rin yung damper. Iba rin yung damper niya pa oval. Parang lang siya, meron siyang gasket na rubber. Hindi tulad ng L8050, yung mga L120, L3110. Parang merong mga, hindi, pag salpak mo ng damper, eto nga, inalis ko na nga yung yung kanyang encoder strip. Nilinis ko na talaga para sigurado. Pero no lock pa rin, hindi na ayos yung yung pagka-misalign niya. So dito talaga ako dismayado sa L8050. So nasa 15,000 plus to, almost 16K. So ilang buwan pa lang hindi ko siya nabawi. So ito na-stock na sa akin. Medyo pinag-aaralan ko na lang. Wala talagang magagawa charge to experience. So sana nag L805 na lang ako, naghanap na lang ako. Kaya lang nakita ko sa Shopee tsaka sa Lazada, medyo overpriced na eh. Kasi dati pre-pandemic, yung ganitong printer na L805 na 6 colors, nasa 13,000 lang. Pero nakikita ko ngayon sobrang overpriced na, para ka nang bumili ng L1300 o yung pang A3. Ang presyo nasa 18,000, maabot pa ng 20,000. Pero dati talaga to nasa 13 to 15,000 lang yung L805. So ayun lang sa inyo mga ka-printing, yung mga bagong na dito. Siguro ito lang yung naging experience ko. Yun lang, mahirap yung parts. Wala yung mga yung usual parts tulad ng encoder strip. Yan, tapos yung belt, yung pick up roller. So okay lang sana kung pick up roller lang naging problema, kasi baka meron din mga ilang buwan pa o ilang taon. Baka na rin to sa sa Shopee. Baka marami na rin nag re-resell. So dahil sa ganung kabago pa lang yung L8050, hindi pa natin alam yung mga tips and tricks paano masosolve yung problema nito. Yan. Kung ano yung mga compatible parts na kaparehong model ng printer, kasi hindi talaga siya compatible. Ang layo niya dun sa L805.
So, ibang-iba na yung printer head ng L8050. So, iba yung tsura, oh. So, hindi na rin pwedeng basta tanggalin. Kasi, pag tinanggal mo, tatapon. Hindi mo na pwedeng higupin. Kasi, iba na yung itsura ng damper ng L8050. So, ayun na, nakakalungkot. Hindi ko pa nababawi yung pinambili ko dito. Dami na akong ginawang nilinis ko na yung encoder strip. Pinalitan ko yan. Nandito yung encoder strip, nakatago. Ito yung ito yung stock niya. Tapos nagpalit ako, ganun pa rin. Misalign pa rin. Yung pagka misalign niya, yung gilid lang. So, hindi rin kaya ng head alignment. Ganito yung itsura niya. Yun ang nakakalungkot. Hindi pa bawi yung pinambili, sira agad. So, card lang naman ang pinirin ko dito, tas pliers. Medyo nag-jam, mga ilang beses nag-jam. Pero, di tulad na itong dalawang to, L3210, tsaka L120. Okay pa rin, nagpiprint pa ako. Walong rim nung pinirin ko eh. Tapos, ayun, ang naging problema nung L3210, pinalitan ko ng printer head. Ayun, expected ko na pwedeng masira kasi medyo matagal na rin naman yun. Yung L3210 ko, matagal na rin yan. Ito, matagal na rin. Ito, lalo na to, matagal na to. Ito, wala pang 1 taon, buwan pa lang sa akin. Ganito na yung nangyari. So, magagamit mo pa ba yan? Nagpiprint naman, kaya lang tingnan mo. Grabe, yung part na to, yun lang yung matino. Kalahati na yung hindi. So, tinitingnan ko rin yung timing belt, hindi naman tumatalon. Smooth naman yung galaw nito. Tapos, yung encoder strip nga kasi hindi naman marumi. Hindi ganun kadumi kasi nagka L805 ako. Kahit naman ganun medyo marumi siya, hindi ganito eh. Hindi ganito yung pagka-misalign niya. Ito, grabe yung pagka-misalign. Dati dito lang, parte na to. Tapos nung tumatagal, yan, halos kalahati na. Yun yung malaking problema. Hindi pa naman to, napapalitan ng chip. Hindi pa nare-reset. Hindi pa siya nare-reset. Pero, ganun na yung naging problema. Hindi pa siya nare-reset. So, talagang pinahirapan tayo ng bagong Epson. So, ito yung reset niya. Dito na. Dati software lang. Pwede mo siyang i-reset. Ngayon, kailangan mo ng resetter. O kaya palit chip. Naglagay na naman sila ng chip. Sana wala nang ganito. Kasi dagdag rin nila. Sana, ito na lang. Kung mapupuno, pwedeng bili ng ganito. Kasi nauso nga din yung binubutasan para yung external waste tank nasa labas. So ito yun, dito lumulusot yung yung waste. Ayan. Papasok dito. Hindi na makita. Ito yung purge unit nya. Tingnan nyo, malinis na malinis pa oh. Hindi pa talaga siya gamit na gamit. So inalis ko yung head. Ayan, saan? Ayun ang nakakalungkot. Iba na rin tsura oh. Pag tinanggal nyo yung damper, kailangan i-drain nyo muna yung laman sa loob. Higupin nyo. Kasi kung hindi nyo mahigupin, tatapon dito, pwedeng ma-short yung board ng etong inyong printer head. So napansin ko may guhit sa gitna. So hello mga ka-printing. So ibang-iba na yung printer head ng L8050. So iba yung tsura oh. So hindi na rin pwedeng basta tanggalin kasi pag tinanggal mo tatapon. Hindi mo na pwedeng higupin kasi iba na yung itsura ng damper ng L8050. So ayun na, nakakalungkot. Hindi ko pa nababawi yung pinambili ko dito.
Dami na akong ginawang ano, nilinis ko na yung encoder strip. Pinalitan ko yan. Nandito yung encoder strip, nakatago. Ito yung ano, ito yung stock niya. Tapos nagpalit ako, ganun pa rin. Misalign pa rin. Yung pagka misalign niya, yung gilid lang. So hindi rin kaya ng head alignment. Ganito yung ano, itsura niya. Yun ang nakakalungkot. Hindi pa bawi yung pinambili, sira agad. So card lang naman ang pinrim ko dito, tas pliers. Medyo nag-jam, mga ilang beses nag-jam. Pero di tulad na itong dalawang to, L3210 tsaka ano, L120, okay pa rin, nagpiprint pa ako. Walong rim nung pinrim ko eh. Tapos ayun, ang naging problema nung L3210, pinalitan ko ng printer head. Ayun, expected ko na pwedeng masira kasi medyo matagal na rin naman yun. Yung L3210 ko, matagal na rin yan. Ito, matagal na rin. Ito, lalo na to, matagal na to. Ito, wala pang isang taon, buwan pa lang sa akin. Ganito na yung nangyari. So, magagamit mo pa ba yan? Nagpiprint naman, kaya lang tingnan mo. Grabe, yung part na to, yun lang yung matino. Kalahati na yung hindi. So tinitingnan ko rin yung ano, timing belt, hindi naman tumatalon. Smooth naman yung galaw nito. Tapos yung encoder strip nga, kasi hindi naman marumi. Hindi ganun kadumi kasi nagka L805 ako. Kahit naman ganun medyo marumi siya, hindi ganito eh. Hindi ganito yung pagka-misalign niya. Ito grabe yung pagka-misalign. Dati dito lang, parte na to. Tapos nung tumatagal, yan, halos kalahati na. Yun yung malaking problema. Hindi pa naman to, ano, napapalitan ng chip. Hindi pa nare-reset. Hindi pa siya nare-reset. Pero, ano, ganun na yung naging problema. Hindi pa siya nare-reset. So talagang pinahirapan tayo ng bagong Epson. So ito yung reset nya dito na. Dati software lang, pwede mo siyang i-reset. Ngayon kailangan mo ng resetter o kaya palit chip. Naglagay na naman sila ng chip. Sana wala nang ganito. Kasi dagdag ano rin nila. Sana ito na lang, kung mapupuno pwedeng bili ng ganito. Kasi nauso nga din yung binubutasan para yung waste external waste tank nasa labas. So ito yun, dito lumulusot yung ano, yung waste. Ayan, papasok dito. Hindi na makita. Ito yung purge unit nya. Tingnan nyo, malinis na malinis pa oh. Hindi pa talaga siya gamit na gamit. So inalis ko yung head. Ayan, saan? Ayun ang nakakalungkot. Iba na rin tsura oh. Pag tinanggal nyo yung damper, kailangan i-drain nyo muna yung laman sa loob. Higupin nyo. Kasi kung hindi nyo mahigupin, tatapon dito, pwedeng ma-short yung board ng ano, etong inyong printer head. So napansin ko may guhit sa gitna. So yun lang po mga ka-printing, yun yung nakakalungkot. Hindi pa bawi. Hindi ko pa nga nare-reset tong maintenance box. Hindi ko na magagamit ito ng maayos. So ang possibility na tinitingnan ko dyan, yung encoder strip, malinis naman, napalitan ko. Kanina pinalitan ko. Ang nangyari, ganun pa rin. So ganun pa rin yung nangyari. Yan. So ngayon ang aking ano dito, baka itong ang printer head nung may problema. So subukan ko pa rin tong ibalik. Pag to ganun pa rin, wala. Mahal pa naman ang printer head nito. Magkaiba sa L805. So kung ano, baka
pag bumili ako ng printer uli, kasi kailangan ko makakapag-print ng 300 GSM. Kasi ito, ang hirap talagang ipid nito kahit 200, yung mga vellum board lang. Kailangan mo pang tulungan. Kaya lang pag tinulungan mo, masisira naman yung yung ating, yung feeder naman ang masisira. So, ang hirap talaga. Sana mag-develop naman ng Epson ng affordable printer na kaya nang mag-feed ng cardstock o mga 250 hanggang 300 GSM na ganito, kahit L120 tsura pero nakakapag-feed. Baguhin nila yung feeding system, kasi yung feeding system niya pag ganyan, kaya pag pag makapal hindi hindi nagagrab ng pick up roller, kaya tumatalon lang yung papel. Ito, iba yung feeding system nito. Okay, maganda naman yung feeding system. Kasi ito din yung nagustuhan ko dito, napapalitan yung pick up roller na hindi mo na kailangan baklasin. Yun nga lang, yun yung mga naging issue. Ayan. So, mga kaprinting, yun lang po. Hanggang sa muli. Huwag kakalimutan mag-subscribe dito sa Bentech. Update ko na lang kayo regarding dito kung mapapagana ko pa. Maayos pa natin tong L8050 ko. Yan, hindi pa siya bawi pero nasira na. So, ayun lang po mga kaprinting. Hanggang sa muli.